Magandang balita po ito. Salary increase for government employees, aprobado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang first phase ng pagtaas ng sweldo. Magandang araw po sa lahat ng mga government employees. Magandang balita po ito. Salary increase for government employees, aprobado na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang first phase ng pagtaas ng sweldo ng gobyerno na inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang kamakailang State of the Nation Address o SONA ay ipatutupad ngayong taon na retroactive simula January 2024. Ang anunsyo na ito ay nagmamarka ng simula ng 4 na bahagi na plano sa pagtaas ng sweldo para sa mga empleyado ng gobyerno. Sa press briefing na ginanap sa palasyo nitong Huwebes, ipinaliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang Department of Budget and Management, DBM, ay gumagawa ng executive order na magbibigay ng mga detalye ng pagtaas ng sweldo na ito. As of now, we are perfecting the executive order, and we are hoping for the issuance of the executive order soon, Pangandaman stated. Ang nakaplanong pagtaas ng sweldo ay nakatakdang palawigin mula 2025 hanggang 2027. Ang DBM ay naglaan ng 70 billion pesos sa 2025 National Expenditure Program upang suportahan ang mga unang yugto ng pagtaas ng sahod na ito. Bukod pa rito, 36 billion pesos ang nakalaan para sa mga paggasta ng personnel services sa 2024 General Appropriations Act para paghandaan ang pagpapatupad ng pagtaas na ito. Ang panukalang ito ay nauna nang isinumite sa Pangulo ng DBM. Ang pagtaas ng sweldo ay inaasahang makikinabang sa malawak na hanay ng mga manggagawa sa gobyerno. Kabilang dito, ang humigit kumulang 165,007 sub-professionals, 1,170,647 professionals, tulad ng mga guro at abogado, at 22,640 personnel holding executive positions. Ang huling pagsasaayos ng sweldo para sa mga empleyado ng gobyerno ay naganap noong 2023 na minarkahan ang huling yugto ng Salary Standardization Law of 2019 na unang na-introduce noong 2020. Bukod sa pagtaas ng sweldo, inihayag ni Secretary Pangandaman na naglaan ang gobyerno ng 9.6 billion pesos para sa medical allowance ng mga manggagawa nito simula sa susunod na taon. Ang bawat empleyado ng gobyerno ay tatanggap ng 7,000 pesos na taunang medical allowance. Ang allowance na ito ay nagsisilbing subsidy para tumulong sa pagsakop sa mga benepisyo ng Health Maintenance Organization, HMO, o mga katulad na serbisyo. Binigyang diin ng DBM na ang taunang medical allowance na ito ay idinisenyo upang tulungan ang mga pampublikong empleyado sa pag-access sa iba't ibang serbisyong medikal na tinitiyak na sila ay handa para sa mga emergency na may kaugnayan sa kalusugan. Ang inisyatiba na ito ay sumasalamin sa pangako ng pamahalaan sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga manggagawa nito. Ang paparating na pagtaas ng sahod at medical allowance ay nagmamarka ng mahalagang hakbang sa pagsuporta sa mga empleyado ng gobyerno. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong mapabuti ang pinansyal at seguridad sa kalusugan ng mga manggagawa ng gobyerno sa buong bansa. Sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito, umaasa ang gobyerno na matugunan ang mga pangangailangan ng mga empleyado nito at mapahusay ang kanilang pangkalahatang kalidad ng buhay. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat.
At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.